progress itong ginawa ng mga kumakalaban sa Manalastas, make sure po makaya ninyong sumabay. No? Pera na po ang magiging usapan ninyo dito. No? Aminin natin yan. Pag nagkasuhan na yan, pera na po ang magiging usapan. Ngayon, dito sa video na i-share ko sa inyo, no, galing ito doon sa naging live nila Tech June, no, nung kanilang present yung kanilang demand letter. No? Pinakita sa atin yung demand letter. And part of that live stream, napag-usapan yung credibility. No? Kaya gusto kong i-share ito. Alam nyo, sa mga taong may credibility, no, yung, alam nila na nasa totoo lang sila, hindi po mahirap para magsalita. No? Hindi po para hindi ka mahihirapan na magpaliwanag. Kasi you have all, diba, the evidence. And kahit na anong pagbabalik-baliktarin mo doon sa kwento, lalabas at lalabas pa rin yung tama. No? At hindi ka gumagawa ng hearsay lang or ng chismis lang. No? May pruweba at kaya mong panindigan. So yun po, yung isi-share ko sa inyo dito sa content na kung saan, no, mismong si Tech June, pinaliwanag niya rin. No? Pinaliwanag niya kung anong klaseng kredibilidad meron itong si Wonderful Camping, no? Na ang pagkakaalam ng karamihan o ng mga tao, si Mr. Stephen Montialto. No? Well, although wala tayong solid proof, pero marami ang nagsasabi at nakikita natin lagi yan sa live ni Madam Daisy. No? So, regardless, siya man o hindi yun, maganda pa rin pag-usapan. Yung about sa credibility nito, mga taong bumabatikos sa mga Manalastas. No? At ano ba yung kaya nilang patunayan? No? Bukod dyan sa pagpo-post, pagsasalita. Kasi ilang beses naman na napatunayan natin na wala silang solid proof na magpapatunay doon sa kanilang mga accusation, no, sa Manalastas. From the beginning na sinabi nilang sila ay pumunta, no, doon sa barangay, sa lugar nilang Ramil, at may kasamang DSWD, no, yung mga taong involved sa pagpapakalat nito, mapag-uusapan dito sa isi-share ko sa inyong clip, no, nila Tech Poren at ni Tech June. Okay? So, but bago po ako magpatuloy, welcome sa aking channel. Kung bago pa lang po kayo sa aking channel, please don't forget to like, share, and subscribe na rin po, and pakihit ng notification bell para maging aware ko sa aking mga upcoming content. Any comment, suggestion, recommendation, leave it on our comment section. Matuto po tayo mag-fact check, no? Para hindi po tayo mapagsabihang fake news. Alright? So, ito po, yung part na kung saan nag-share ng kanyang saluubin itong si Tech June sa mga nangyari, no? Yung mga dating nangyari na kumbaga kailangan nating balikan para maintindihan natin yung kwento. Okay? Nalabas pa na tayo yung hindi nagko-cooperate. Ito pa Kuya Poren, ano? Ito po Katekram. Ito po kasi usapang credibility. Kapag ikaw yung tao na kaya mong mag-imbento kaya mong mag-imbento ng kwento in an instant, no? Para sirain mo. As in, invento lang. Para sirain mo yung kabila, kampo. Umimbento ka lang ng kwento, no? Anong credibilidad na meron ka kung kaya mong gumawa ng mga statement na wala namang facts, no? Bigyan ko po kayo ng example. Ito pa lang si Camping. Nung pa po ito Katekram, dito pa na makikita niya from the very beginning anong credibilidad ang meron itong si Camping. Camping yung pangalan niya sa YouTube. Kambing. Camping. Camping. Kambing. Hindi kambing, ang camping. So nagla-live si Madam D about nga dun sa pagpunta ni Dave dito sa barangay. Doon pumunta daw si Dave na may kasamang police at DSWD. Sinong nakakaalala dito? Taas ang kamay muna sa comment section.
Yung po, ito napakatagal na nito, pero doon pala makikita natin the credibility of this of this person, ano. Kasi kung kaya mong umimbento ng ganong detalye para lang magmukhang mabigat yung case mo at para mapasama mo yung kabila, anong klaseng tao ka kung ganun kang kaya mong magbitaw ng mga ganong kaya mong magbitaw ng mga ganon. Walang sense kausap yung mga ganong tao kasi wala silang intention na ayusin. Yung mga taong may intensyong ayusin, lahat ng sasabihin mo dyan is facts. Pwede may misunderstanding lang dun sa mga facts. Maayos yun, pero yung mag-iimbento ka ng ng kung ano-ano para magmukhang masama yung kabila, para mas mukhang kayo mabuti, hindi na tama. Sino nakakalala dito? Ang sabi niya, ito naman si Madam Daisy, syempre, loyal yan kay camping, kay Wonderful Camping. Sino ba yung kambing na yun? And Sino yung no, kambing? yun daw information niya, galing daw kay Camping Wonderful talaga. Camping, na sina Dave ay pumunta sa barangay na may kasamang pulis at DSWD. Ito namang si Madam Daisy, syempre, di ba? Ano niya yun isa sa mga source niya na ng mga legit information niya binroadcast niya. O siguro dahil nga kailangan nilang ilabas sa kanilang live na mukha silang reliable, no, mukha silang credible, no. So ni-live naman nitong si Madam Daisy na pumunta nga daw sila, no. Bilib na bilib pa siya sa sarili niya dun sa mga sinasabi niya. Tapos wala naman pong katotohanan. Invento lang mo. What kind of person are you? Kung kaya mo mag-invento ng mga ganong statement, pumarap nga po kayo dito at sagutin niyo yung tanong po na yun. Hindi. Ano sila, So, ayan, no? Ang paliwanag ni Tech Jun. Actually, sakit nila yan eh. Even si BJ, no? Sakit nila yan na kung ano sabihin sa comment section. Without validation, naniniwala sila kaagad, no? Lalo na't maganda yung sasabihin, yung hindi against sa kanila. Pinaniniwalaan nila kaagad yan. Lalo na si BJ. Naobserbahan ko yan sa bawat live nila. No? At ito namang si Madam Daisy, mahilig siya magbigay ng mga hint na I don't know if kanyang chinek, no? Kahit ba sabihin natin yan ay galing kay Wonderful Camping. Di ba? Kailangan mo pa rin i-double check. Hindi porke siya yung amo mo. No, hindi naman masamang magtanong Di po ba? Para hindi ka lumabas na katawa-tawa. So ano ang nangyari doon sa pagpunta sa yung sinasabi nila na pumunta ng barangay, may kasamang DSWD at nirereklamo si Ramil. Di ba? Kanino niya narinig yung kwento? Tapos, yun yung kanyang ibinida sa live. Totoo yung sinabi ni Tech Jun. Para magmukha silang credible. Pero, hindi nyo kaakibat, hindi nyo alam kung ano yung kaakibat ng mga sinasabi nyo yan. Kasi oras na sumablay yan, kanino ang balik? No? Sa una, maintindihan kayo ng mga viewers nyo, maaaring nagkamali ka. Diba? Paano kung laging ganun na lang? Eto, like, what happened dyan sa demand letter? Talagang kung todo pa-hype, pa-surprise, pang-iinsulto, pang-iinis, pang-aasar, no? Sa magkakapatid. Gugulong yung 3 itlog, di ba? Magugulat na lang sila pag kumatok na, no? Ang surprise sa kanila. Then suddenly, may ganun na kwentong nabasa doon sa demand letter itong si Tech Jun. So, sino ang lumalabas na masama? Sino ang nasisira? Di ba? At sa nangyaring ito doon sa demand letter, no, na binasa ni Tech Jun, hindi lang sila yung nasira. Nagdamay pa sila ng taong, di ba? May mataas na credibility, which is yung attorney. Di ba? Dahil si attorney, dinaan na nga nila sa legal process daw para ma-settle. Diba? Samantalang napakasimple ng ino-offer ng manalastas para hindi na kayo dumaan sa ganitong pasikot-sikot, no?
na process. Matagal na kayong hinihintay ng mga manalastas. Ilang beses na naming sinabi yan at ilang beses na naming pinaliwanag. To the point na nagbibigay na rin kami ng bagay or ng tulong na pwedeng masettle na, no, yung issue na to. Now, doon sa dalawang letter na hindi na pinaalam sa amin, masyadong complicated na raw yun, most probably, no, it's more than a demand letter. No? Maaaring more than pa sa demand letter yung dalawang sulat na yun. No? Kaya hindi na nila matalakay. Pero dito, doon sa binasa ni Tech June, no, nakakatawa na ito na naman, dagdag sampal na naman sa inyong lahat. 'Di ba? Lalo na kay Daisy, dahil si Daisy yung nag-a-announce na may sulsul pa ng kanilang mga viewers. Kung ano-ano yung pinagsasabi, pinagtatawanan ng mga manalastas na kesyo hindi nila ila-live yan kasi kahihiyan yan. E paano to ni-live? Pinakita, no? Sa supporters ng Techram community kung ano yung inyong ginawa. And because of that, kayo na ang nagsimula ng laban na siguraduhin ninyo kakayanin nyo hanggang dulo. Di ba? So kung kredibilidad at kredibilidad din lang ang pag-uusapan, sorry to say po, Ma'am Daisy at kay Wonderful Camping and the rest of you, no? Sorry to say this, pero may bahid na po ng negatibo na interpretasyon ang inyong kredibilidad dahil sa mga sinasabi ninyo. No? As if parang sigurado kayo na malalagay sa alanganin ang manalastas. Diba? Doon sa dalawang sulat na na-receive ng mga manalastas, no? Kung sakali man na yon ay more than demand letter, no? Sisiguraduhin ko po na yan ay masasagot lahat. No? Wala po akong alam na ebidensyang meron ang mga manalastas. Pero sa tinakbo ng kwento nitong nangyari kay Dave at kay Ramil, lahat po ng ebidensya na mayroon ng manalastas ay nandiyaraan sa video nila. Diyan sa mga naging content nila na masyado ninyong kino-question dahil nanduroon ang inyong idol na si Dave. No? Kaya siguraduhin niyo po na malakas ang inyong ebidensya na ihaharap kung sakali man, no, na ito ay magtuloy-tuloy sa kasuhan. Okay? Sa ngayon, pwede pa nating bigyan ng opinion, makapag-usapan. Diba? Kasi wala pa namang formal na nakikita tayong nagkaroon na ng kasuhan. Diba? Kasi yung demand letter naman is a settlement. No, na kumbaga bago mapunta sa prosesong legal na talaga. Legal way din naman ito no, yung ginawa nilang demand letter. Pero kasi may mas maganda, mas simple na paraan di ba? Na hindi na sila gagastos. Kaya lang dahil sa alam ninyo, no, patunay din kasi yung ginawa ninyo na alam ninyo na may mali sa ginawa ninyong pagkuha kay Dave, no? Alam nyo kasi kung wala kayong pagkakamali sa process na ginawa niyong pagkuha kay Dave sa manalastas, hindi po kayo mahihiyang humarap sa kanila. Paulit-ulit ko na pong sinasabi yan. Kaya lang, alam ninyo, hindi nyo kaya na humarap sa manalastas. Dahilan na lang po ninyo na baka kayo saktan o anong gawin sa inyo pag pumunta kayo sa lugar. Dahilan na lang po yun Diba? So, kasi alam nyo mismo na kayo ay may kasalanan. At alam ninyo na masira na ang kredibilidad ninyo, no, sa manalastas. So, mahirap ng ito para sa akin, no, yung maniwala
sa sasabihin ninyo, mapa kay Wonderful Camping man yan or kay Daisy, malaking question na po yun. At balang araw po, no, kukwestiyonin na rin yan ng mga supporter ninyo dahil sa mga informasyon na inilalabas ninyo na parang ang dating, hindi nyo muna tinitingnan kung may valid reason ba o kung tama ba yung nilalaman. Diba? Unang-una yung naging sablay dyan, yung pagkuha. Tapos yung pag-a-announce ni Daisy. Si Daisy ang mga... Madam Daisy, kayo po yung isa sa nag-contribute, no? Para po masira ang mga kredibilidad ninyo, no? Dahil without further checking yung inyong mga nilalabas, ayan, nasisira po kayo. Hindi na po makakalimutan yung mga sinabi about sa DSWD na yan. Diba? Kaya ngayon, anong ginagawa ni Sir Stephen or ni Mr. Stephen? Ayan, nagpo-propose, gumagawa na naman ng mga kwento na ikasisira ni Ramil at ng mga manalastas. Diba? Ibinabalik na naman nila yung nangyari sa Isitan, yung DSWD na wala namang maipakitang ebidensya. Di po ba? At kung ano-anong mga accusation, no, na wala naman kayong pruweba na malinaw na pwede ninyong gamitin. No? So, pag-isipan po ninyo. No? At sad to say na talagang para sa akin, no, pag-isipan sana ng mga taong nandiyaraan na ngayon ay nakasuporta pa rin sa mga kumakalaban kay Ramil. This is not just about Dave, no? This is about your credibility na, no? Willing kayo na mag-stay sa mga taong nakitaan na ninyo na halos lahat ng sinabi ay sablay, di ba? Okay lang sa inyo yun? Pinoprotektahan nyo o hinahangaan ninyo yung mga ganong klase ng tao? Di ba ba? Ngayon, kung ganyan ang tingin ninyo sa mga taong yan, so inaamin nyo na ang kredibilidad nyo rin ay isa sa hindi namin or hindi pwedeng pagkatiwalaan. Kasi pumapanig kayo sa ganitong mga tao na ilan, di ba? Ilang instance na situation, diba, senaryo ang nangyari na sumasablay sila. Alam nyo kung hindi mali yung mga sinabi ni Tech Jun, dapat kagabi pa lang or as soon as narinig nila yung sinabi ni Tech Jun na yung motor ay walang sidecar, pero doon sa kanilang demand letter ay mayroong sidecar, dapat, di ba? Even short video or nag-live stream, may gumawa sa kanila yan. At kahit papano, di ba? Nagpakita sila ng evidence through explaining how the process of having that motorcycle with sidecar come up. Di ba? Dapat may ganun kayong panliliwanag. Anong sinabi lang ni Stephen? Doon sa demand letter na yun, motorcycle lang, walang sidecar. 2020 pa vision mo, wala. Yun lang ang sinabi. What is your proof? Di ba? Si Latek Jun, mismong doon sa demand letter, binasa yung nakasulat, no? Na motorcycle with, di ba? Sidecar. Di ba? Kayo, ano yung naging pruweba ninyo? So, just a little bit of storytelling, no? Na, eto ang totoong nilalaman yan. Dahil ako, no? Kung si Stephen man yan, or si Daisy man yan, or si Biena man yan, no? Ako ang makakapagpatunay dahil kaharap ako nung ginawa yan or pinabasa sa akin ni attorney yan. Tapos, di ba? Para lang mapatunayan, no? Ngayon, kung it's your way of showing, no, na
mali ang manalastas at ayaw ninyong mag-comment dahil gusto nyo pag doon na sa husgado pag-usapan yan or sa proper venue pag-usapan yan, well, it's your decision, but I don't think na hindi kayang i-identify ni ni Tech Jun yung with, ang kaibahan ng with at saka without. Imposible. And hindi naman siguro magkakaroon ng abbreviation na W/O. Diba? Yun is without. Okay? Hindi naman siguro magkakaroon ng ganung abbreviation sa mga ganyang letter. Diba? Kailangan kasi naka-specific and details yung mga ganyan eh. Diba? Para pagdating sa usaping legalidad, malinaw. Diba? Yun yung ang iniisip ko. So, if ever na nagkamali si Tech Jun, ikaw, may balik kay Tech Jun tong sinabi niya. Diba? Pero, as far as me is concerned, may pruweba. No? Doon galing sa mismong diban letter yung binasa ni Tech Jun. Okay? So, credibility-wise, I believe sa mga manalastas. Hindi lang kay Tech Jun, sa lahat sila. Because they are just talking what is real. No? Facts. No? Hindi nila kailangan mag-imbento. Dahil kung mag-imbento sila, sasalungat sila doon sa mga videos na ina-upload ni Ramil. Totoo yung sinasabi ni Tech Poren. Naka-vlog lahat naman eh. Oh, paano yung sinasabing namamaltrato? Paano yung sinabing nagsisinungaling kami? May vlog lahat. Ang iniisip niya yung off-cam. Oh. Off-cam, maaring may ibang nangyayari, pero hindi yan para sirain, no, pahirapan si Dave at yung iba pang mga bata. Di ba? At kayo mismo, nakikita naman nating lahat kung ano yung takbo ng buhay ni Dave at ni Ramil sa mga vlogs. So, mag-ingat po, no, sa Ma'am Daisy and Wonderful Camping sa pagbibigay ninyo ng information, especially kung wala kayong may papakitang ebidensya. No? Dali lang magsalita. Ang problema is, meron bang yung kaakibat na pruweba para bigyan ng diin kung ano man yung mga sinabi ninyo. No? So, yung kredibilidad po natin sa mga ganitong bagay ay mahalaga. Especially sa mga katulad namin vloggers. Kasi some of you will believe on us. So paano kung sablay na yung sinasabi namin at naniniwala kayo? So pati kayo nadamay. And that's what happened. No? Dito kanila Daisy, kanila BJ. Because they're trying to twist yung totoo. And as the days goes by, dahil nga tinitwist lang ninyo, lalabas yung totoo. Unlike yung nasa tama ka na, kahit na anong pagbabali-baliktad mo dyan sa kwento niyan, ang end up niyan, yung tama pa rin. Di ba? So, sana, no? Kung mag-progress itong ginawa ng mga kumakalaban sa manalastas, make sure po na kaya ninyong sumabay. Pera na po ang magiging usapan ninyo dito. Aminin natin yan. Pag nagkasuhan na yan, pera na po ang magiging usapan. Ngayon, kung titipid, well, tingnan natin yung magiging progress. Hindi po sa minamaliit natin yung Public Attorney's Office, pero alam naman po natin kung anong nangyayari. Okay? So, yun lang po, yung gusto kong i-share sa inyo sa content ko na to. At matuto po tayo mag-fact check para hindi po tayo mapagsabihang fake news. At issue lang tayo. Walang personalan. Hanggang dito na lamang. Maraming salamat.